Welcome sa ating deep dive sa langkin ng macro analysis, kung saan hihimayin natin ang mga kaganapang akala ng marami ay simpleng bakbakan lang. Kapag pinag-uusapan ang geopolitical risk, lalo na ang banggaan ng mga dambuhalang bansa tulad ng US at Iran, ang daming analyst sa comment section na ang tingin sa mundo ay parang pelikula lang. Alinman sa total war o absolute peace. Pero sa totoo lang mga besh, ang ganitong binary thinking ay masyadong mababaw at kulang sa sustansya kung titingnan sa lente ng macroeconomics at strategic finance. Isang bansa na hamak na mas mahina pagdating sa conventional military ay hindi kailanman magtatangkang manalo sa pamamagitan ng pananakop ng teritoryo o pag-ubos sa sundalo ng isang superpower. Ang tunay nilang laro ay mas matalino, mas masakit sa bulsa at mas nakaka-stress. Ito ang tinatawag nating weaponization ng pagod ng buong mundo. Sa mundong ito, na lahat tayo ay hyper-connected kung saan ang supply chain, daloy ng puhunan at enerhiya ay nakatali sa napakanipis na hibla ng tiwala sa merkado at political stability, ang paglikha ng permanenteng gulo, ang pinakamabisang paraan para mag-pressure. Mas mahal kasing magpanatili ng kaayusan kaysa sa gumawa ng aberya. Sa pagpapanatili ng tensyong laging andyan lang pero hindi naman nauuwi sa all-out war, napipilitan ng global financial system na paulit-ulit na i-recalculate ang kanilang risk na nagre-resulta sa dambuhalang lugi na hindi mo agad nakikita sa balita. Para maintindihan ang aspeto ng asymmetric economic war na ito, kailangan nating i-redefine kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng panalo. Sa mundo ng macrofinance, ang panalo ay hindi yung napatay mo ang kalaban mo, kundi yung naitulak mo ang operating costs nila sa level na hindi na nila kaya hanggang sa mapilitan silang magbago ng ugali o tuluyang umatras. Ito ang core ng doctrine of deterrence through exhaustion. Isipin mo ang isang dambuhalang economic machine na swabe ang takbo, tipid sa margin, at naka-optimize sa just-in-time model. Isang butil lang ng buhangin na tinatawag nating uncertainty ang pumasok sa mga gear nito, babagal na ang buong makina, mas malakas na sa gasolina, at mag-overheat dahil sa friction. Ang butil ng buhangin na yan ay ang mga banta sa malayang paglalayag, energy security, at pati na ang mga underwater cables ng internet. Kapag ang risk ay hindi na mahulaan kung kailan o gaano kalakas, ang mga quantitative risk models ng malalaking bangko ay automatikong magdadagdag ng geopolitical risk premium sa bawat transaction. Ang premium na ito ay parang virus na papasok sa bond interest rates, sa cost of capital ng mga kumpanya, at sa huli, sa presyo ng iyong kape at gasolina. Hindi na kailangan ng kalaban na magpaputok ng bala para pahinain ang ekonomiya mo. Kailangan lang nilang paniwalain ka na baka magpaputok sila anytime. At ang merkado na mismo ang gagawa ng paninira sa pamamagitan ng mekanismo ng presyo. Ang ganitong instability ay parang isang invisible tax na direktang sumasakal sa global capitalist system. Hindi ito tulad ng tariff na ipinapataw ng gobyerno na pwedeng sukatin o i-negotiate. Itong tax na galing sa takot ay nakakahawa at sobrang hirap kontrolin. Kapag ang isang sensitibong lugar tulad ng Middle East ay laging naka-red alert, ang chain reaction ay agad na mararamdaman sa mga electronic board mula Wall Street hanggang London, mula Tokyo hanggang Shanghai. Ang mga hedge fund managers ay napipilitang bumili ng mga derivative contracts para ensure ang kanilang portfolio na nagpapataas sa hedging costs sa record levels. Ang mga multinational corporations naman ay napipilitang mag-imbak ng inventory imbes na maging lean. Kaya ang dambuhalang puhunan na dapat sana ay pambili ng bagong tech o pang-RD ay nakatengga lang sa bodega. Itong sinasadyang flickering o pabago-bagong tensyon ay unti-unting kumakain sa katinoan ng mga investors na nagre-resulta sa tinatawag nating paralysis by analysis. Imbes na maglagak ng pera sa mga long-term infrastructure projects na magpapalago ng productivity, ang global capital ay tatakbo sa mga safe havens tulad ng ginto, short-term government bonds, o kaya ay itatago na lang bilang cash. Ang maling alokasyon ng puhunan na ito
kapag tumagal ng ilang quarters o taon ay sasakal sa global GDP growth at magpapahina sa mismong kapangyarihan ng mga bansang nagpupumilit na magpanatili ng world order. Sa strategic chessboard na ito, ang geography ay hindi lang basta science ng mga lugar. Naging weapon of mass economic destruction na ito. Hindi mo kailangan ng aircraft carrier na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Sapat na ang nakapwesto ka sa mga maritime choke points ng mundo para hawakan mo ang switch ng tibok ng puso ng global economy. Ang mga makikipot na kipot kung saan dumadaan ang 10,000 oil tankers, container ships at LNG carriers taon-taon. Ang pinakamahinang bahagi ng free trade system ang pagkontrolo kahit ang pagbabantalang sa mga choke points na ito ay nagbibigay ng asymmetric leverage. Isang murang sea mine, isang kawa ng suicide drones na tig-ilang libong dolyar lang o kahit isang biglang naval exercise na may live fire ay kayang gumawa ng economic shock na katumbas ng isang malakihang embargo. Ang ganda ng strategy na ito ay nasa return on investment ng paninira. Habang ang isang panig ay gumagastos lang ng barya para manakot, ang kabilang panig naman ay kailanman kailangang mag-mobilize ng mga international military alliances, mag-deploy ng mamahaling missile defense systems at magpanatili ng permanenteng presensya sa dagat na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar kada araw para lang masiguradong hindi mapuputol ang daloy ng kalakal. Ang kawalan ng balanse sa gastos na ito ang pinaka-core ng modern war of attrition. Wala nang mas malinaw na halimbawa nito kundi ang Strait of Hormuz. Hindi lang ito basta daanan ng tubig. Sa macro perspective, ito ang main artery na nagbibigay ng enerhiya sa buong Eastern Hemisphere at malaking bahagi ng West. Halos 1/5 ng kabuuang oil consumption sa mundo o milyon-milyong bariles kada araw, kasama na ang isang kapat ng LNG ng mundo, ang kailangang dumaan sa kipot na ito na ilang kilometro lang ang lawak. Kung tuluyang masasara ang Hormuz, ang resulta sa ekonomiya ay isang instant na sakuna na hindi na mababawi. Pero gaya ng nasabi natin, ang tuluyang pagsasara nito ay pwedeng mag-trigger ng malupit na military retaliation na wala namang may gusto. Kaya ang sining ng instability ay ang panatilihin ang Hormuz sa state na pabago-bago. Isang paghuli ng tanker dahil daw sa administrative violation, isang maritime warning tungkol sa mga mitsa na hindi naman kumpirmado, o ang paglapit ng mga patrol boats sa mga commercial ships. Lahat ng mga gray zone moves na ito ay kalkulado para manatili ang risk level sa ilalim lang ng threshold ng giyera, pero sapat na para mapatalon sa takot ang global oil market. Isa itong behavioral psychology play sa macro scale kung saan ang takot sa kakulangan sa hinaharap ay nagiging mas mataas na presyo sa kasalukuyan. Hukayin natin ang math ng oil shipping para makita ang bagsik ng pananakot na ito. Kapag ang isang vital route tulad ng Hormuz ay pinagdudahan ng seguridad, ang merkado ay hindi lang nagre-react ng linear, kundi exponential. Ang presyo ng langis ay hindi lang idinidikta ng supply at demand ngayon, kundi ng expectations sa supply at demand sa hinaharap at ang structure ng derivatives market. Kapag tumaas ang risk ng disruption, ang oil futures curve ay madalas na nahuhulog sa tinatawag nating deep backwardation. Ibig sabihin, ang presyo ngayon ay mas mataas kaysa sa presyo sa hinaharap. Ito ay refleksyon ng panic ng mga refineries at mga bansang nag-import. Handa silang magbayad ng kahit magkano makuha lang ang langis agad-agad para mapuno ang kanilang strategic reserves. Imbes na maghintay, ang panic na ito ay gumagawa ng positive feedback loop. Ang pagtaas ng presyo ay naguudyok ng hoarding. Ang hoarding ay nagpapababa ng available supply sa free market na nagre-resulta sa lalong pagtaas ng presyo. Bukod dito, ang paghahanap ng alternatibong supply o paggawa ng mga pipelines na iiwas sa kipot ay nangangailangan ng maraming taon at dambuhalang puhunan, kaya hindi nito masosolusyunan ang energy liquidity problem sa short term. Sa pagmamanipula ng variable na risk expectation sa oil price equation, ang isang bansa ay epektibong nakakapagpataw ng tax sa lahat ng production at consumption sa buong mundo.
Sa game theory na ginagamit sa geopolitical finance, may isang malinaw na prinsipyo. Ang banta ng isang aksyon ay madalas na mas effective at mas mura kaysa sa mismong aksyon. Kung talagang palulubugin mo ang isang barko, haharap ka sa international condemnation, dagdag na sanctions at posibleng ganti na bomba. Naubos mo na ang iyong deterrence capital. Pero kung magkakalat ka lang ng chismis na may mga mina sa dagat o magsasagawa ng mga drill na kunwari ay aatake ka, buo pa rin ang puwersa mo habang nakukuha mo ang 80% ng economic destruction effect. Ang mga high-frequency trading algorithms sa commodities market ay hindi marunong mag-distinguish kung ang balita ba ay tactical rumor lang o katotohanan. Nakaprogram sila na mag-react sa mga risk keywords sa loob ng milliseconds. Kapag ang mga higante tulad ng Reuters o Bloomberg ay naglabas ng alert tungkol sa kakaibang military activity sa mga kipot, ang algorithm ay automatikong magbebenta ng risky assets at bibili ng crude oil. Ang pagiging epektibo ng takot ay nasa kakayahan nitong mag-multiply at mag-amplify sa pamamagitan ng global media at financial system. Ginamit ng kalaban ang mismong pagiging sensitibo ng Western financial markets bilang sandata laban sa kanila, isang napakasophistikadong paraan ng paggamit ng lakas ng iba para talunin sila. Ang pinakadirektang paraan kung paano pumapasok ang geopolitical risk sa real economy ay sa pamamagitan ng maritime insurance market. Ang Lloyd's of London at ang mga mutual insurance associations ang tunay na gatekeepers ng global trade. Kapag inilagay ng War Risk Council ang isang lugar sa listahan ng high-risk zones, bawat barkong dadaan doon ay kailangang magbayad ng extra insurance premium. Ang bayad na ito ay hindi fixed. Nagbabago ito oras-oras base sa intelligence reports at tensyon. Sa mga panahon ng matinding tensyon, ang war risk premium ay pwedeng lumundag mula 0.01% ng halaga ng barko patungong 1%, 2% o mas mataas pa sa loob lang ng ilang araw. Para sa isang supertanker na may dalang kargamento na nagkakahalaga ng mahigit 100 million at ang barko mismo ay ganun din ang halaga, ang extra insurance fee para sa ilang araw na biyahe sa kipot ay pwedeng umabot ng milyon-milyong dolyar. Ang biglaang gastos na ito ay hindi kayang lunukin ng mga ship owners na manipis lang ang kita. Agad itong ipapasa sa freight rates at sa huli, ang mga consumer sa mga gasolinahan sa Manila, Tokyo o New York ang magbabayad ng bill para sa instability na ito. Ang insurance, mula sa pagiging risk management tool, ay naging amplifier ng inflation. Kapag ang insurance ay naging sobrang mahal, o ang physical risk sa mga tripulante ay lumampas na sa limitasyon, ang mga pinakamalalaking shipping line sa mundo ay mapipilitang gumawa ng isang mabigat na desisyon, baguhin ang ruta. Ang pag-iwas sa mga shortcut sa mga delikadong choke points para umikot sa malalayong lugar tulad ng Cape of Good Hope sa South Africa ay tuluyang nagpapabago sa structure ng global shipping industry. Sa maritime economics, may tinatawag tayong ton-mile demand na sumusukat sa bigat ng kargamento times ang distansyang kailangang lakbayin. Kapag ang mga barko ay kailangang umikot, ang distansya ay nadaragdagan ng libu-libong milya at ang biyahe ay humahaba ng 2 hanggang 3 linggo. Nagre-resulta ito sa biglaang pagtaas ng ton-mile demand, habang ang bilangan ng mga barko ay hindi naman pwedeng dagdagan agad. Ang resulta, isang artipisyal na kakulangan ng shipping capacity sa buong mundo. Ang mga barkong mas matagal sa dagat ay nangangahulugang mas kaunting barko ang pwedeng magkarga ng bagong shipment sa mga ports. Ang kakulangang ito ay nagpapasimula ng bidding war para sa space sa barko na nagpapataas sa spot freight rates sa mga level na hindi mo akalain. Ito ang classic butterfly effect. Ang isang banta sa Middle East ay kayang paralisahin ang export capacity ng isang factory sa Southeast Asia dahil hindi sila makahanap ng bakanting container. Ang pagtaas ng freight rates ay hindi lang titigil sa mga rutang direktang apektado dahil magkakakabit ang global logistics network. Ang shock na ito ay kakalat sa bawat sulok ng sistema. Kapag nakita ng mga ship owners na mas malaki ang kita sa mga mahabang ruta, kukuha sila ng mga barko mula sa ibang tahimik na ruta para ilipat sa mga lugar na uhaw sa capacity.
Ang paglipat ng assets na ito ay nagpapababa ng supply ng barko sa mga rutang Asia to Europe o Trans-Pacific. Kaya tumataas ang presyo ng kargamento sa buong mundo ng sabaybay. Dagdag pa rito, ang mga barkong kailangang magmadali para bawiin ang nawalang oras sa pag-ikot ay mas malakas kumonsumo ng fuel. Ang pagtaas ng presyo ng bunker fuel, kasabay ng mahabang biyahe, ay gumagawa ng dambuhalang cost problem para sa mga export-import businesses. Para sa mga developing nations na nakadepende sa foreign trade, ang pagtaas ng logistics costs ay kayang ubusin ang lahat ng competitive advantage nila sa murang labor. Ang pag-flicker ng isang kipot sa kabilang panig ng mundo sa pamamagitan ng lente ng freight rates ay nagbibigay ng matinding dagok sa profit margins ng mga manufacturers at sa purchasing power ng mga consumers sa buong mundo. Bukod sa physical impact sa daloy ng kalakal, ang strategy ng instability ay umaatake rin sa isang mas sensitibo at unpredictable na front, ang psyche ng mga institutional investors. Ang financial market ay parang isang makina na nag-adjust sa hinaharap base sa expectations at tiwala. Kapag ang geopolitical risk ay naging permanenteng variable na hindi mo masukat, ang merkado ay automatikong maglalagay ng mas malalim na risk discount sa lahat ng klase ng asset. Ang VIX Index o ang tinatawag na fear gauge ng Wall Street ay mananatili sa level na mas mataas kaysa sa normal. Ang ganitong takot ay nagiging dahilan kung bakit ang mga fund managers ay nag-aalangang mag-invest sa mga high-yield pero risky assets sa mga emerging markets. Imbes na ganun, ang dambuhalang puhunan ay binubunot mula sa mga bansang uhaw sa capital para bumalik sa mga safe havens sa developed markets. Ang biglaang pagbabago sa risk appetite na ito ay nagpapataas sa cost of borrowing ng mga kumpanya, nagpapatigil sa mga mergers and acquisitions, at nagpapabagal sa mga initial public offerings. Sa pagtatanim ng duda sa stability ng global business environment, ang strategy of fatigue ay matagumpay na nakapagpakitid sa daloy ng international credit na siyang pinaka-oxygen ng economic growth. Ang direktang resulta ng mahabang panahon ng pag-iwas sa risk ay ang malakihang capital flight. Kapag ang mundo ay laging binabantaan ng mga potential supply shocks mula sa mga magulong rehiyon, ang smart money ay otomatikong hahanap ng pinaka-safe na taguan. Ang ginto, US Treasury bonds. At ang US dollar ang madalas na panalo sa mga ganitong senaryo. Ang pagtaas ng halaga ng USD na itinutulak ng mga investors na naghahanap ng safe haven ay gumagawa ng matinding sakit ng ulo sa macro level para sa buong mundo. Para sa mga bansang may malalaking utang na nakadenominado sa foreign currency, ang malakas na USD ay nangangahulugang ang kanilang utang ay lumalaki ng kusa kahit hindi nagbabago ang interest rate. At dahil halos lahat ng commodities, kasama na ang langis, ay binabayaran sa USD, ang paglakas ng greenback ay nagpapamahal sa enerhiya at pagkain para sa mga bansang gumagamit ng sariling pera na lalong nagpapalala sa imported inflation. Ang pagtakas ng puhunan mula sa mga emerging markets ay nagpapabagsak din sa halaga ng kanilang mga local currencies. Kaya napipilitan ang kanilang mga central banks na ubusin ang foreign reserves o itaas ang interest rates para lang protektahan ang pera nila kahit na ang kapalit nito ay ang pagsakal sa sarili nilang ekonomiya. Ang disruption sa supply chain at energy risks na gawa ng strategy of instability ay naglalagay sa US Federal Reserve at iba pang malalaking central banks sa isang malupit na dilema. Ang trabaho ng central banks ay kontrolin ang inflation at panatilihin ang trabaho. Pero ang mga traditional monetary tools tulad ng interest rates ay pang-demand side lang ng ekonomiya. Kapag ang inflation ay sumabog dahil sa cost push, ibig sabihin, tumaas ang presyo ng langis dahil sa banta sa kipot o tumaas ang shipping cost dahil sa pag-ikot ng barko, ang pagtataas ng interest rate ay hindi makakasagot sa pinakaugat ng problema. Hindi pwedeng mag-print ng langis ang Fed at hindi rin nila kayang gamitin ang interest rates para linisin ang mga mina sa dagat. Pero kung hindi sila kikilos, ang inflation expectations ay tatanim sa isip ng mga tao at negosyo na nagre-resulta sa wage price spiral. Sa kabilang banda, kung itutuloy nila ang agresibong paghihigpit ng sinturon
para patayin ang demand at pigilan ang cost-push inflation, baka itulak naman nila ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo sa isang malalim na recession. Sa pagmamanipula ng supply choke points, ang strategy of instability ay nagpahina sa bisa ng pinakamakapangyarihang macro tools ng West, kaya napipilitan ang silang pumili sa dalawang lason, mahabang inflation o malupit na recession. Ang cost-push inflation na galing sa geopolitical instability ay may kakaibang bagsik sa lipunan dahil tinatamaan nito ang mga pangangailangang hindi pwedeng iwasan tulad ng enerhiya at pagkain. Hindi tulad ng demand pull inflation na galing sa sobrang gastos ng mga tao, ang cost-push inflation ay parang isang malupit na regressive tax na kumukuha ng pinakabagong parte ng kita mula sa may hirap at middle class. Kapag ang presyo ng crude oil ay nanatiling mataas dahil sa geopolitical risk, kakalat ito sa buong ekonomiya parang tubig na bumabagsak sa hagdan. Itataas nito ang presyo ng kuryente, ang presyo ng fertilizer para sa agrikultura, at ang freight rates para sa lahat ng bagay mula sa hilaw na materyales hanggang sa huling produkto. Ang mga kumpanya na nahaharap sa lumiliit na profit margins dahil sa mahal na input costs ay mapipilitang ipasa ang pasakit na ito sa mga mamimili. Ang fenomeno na ito ay nagpapababa sa tunay na kita ng mga pamilya, kumakain sa kanilang purchasing power at nagpapababa ng kalidad ng buhay. Ang pagod ng mundo ay hindi lang nararamdaman sa mga boardrooms ng Wall Street o sa mga military headquarters. Kitang-kita ito sa grocery bill at bill ng kuryente ng bawat ordinaryong mamamayan sa buong mundo. Dahil sa unti-unting pagkasira ng ekonomiya, ang US at ang mga kaalyado nito sa West ay nahulog sa isang perpektong strategic trap, ang dilema ng pakikialam. Kung pipiliin nilang didmahin at huwag makialam sa military, mapipilitan silang panoorin ang unti-unting pagkabulok ng free trade system, ang pagkasira ng kanilang reputasyon bilang tagapagtanggol ng maritime security, at ang sarili nilang ekonomiya na nagdurusa sa inflation. Pero kung magdesisyon silang makialam ng malupit para ibalik ang ayos, ang gasto sa pera at buhay ay magiging dambuhala at hindi mahuhulaan. Ang pagpapanatili ng isang carrier strike group sa Persian Gulf ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar kada araw. Ang paggamit ng mga interceptor missiles na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar para lang pabagsakin ang mga drones na nagkakahalaga lang ng barya ay isang economic equation na nakakatawa sa sobrang kalokohan. Higit pa rito, anumang military action ay may risk na lumampas sa control, mag-trigger ng all-out regional war at humantong sa tuluyang pagsasara ng mga strategic straits ang mismong senaryo na sinusubukan nilang iwasan. Alam na alam ng kalaban ang asymmetry sa gastos na ito. Hindi nila kailangang manalo sa harapang bakbakan, kailangan lang nilang gawing mas mahal ang presyo ng pakikialam kaysa sa presyo ng pagbibigay. Iyan ang sining ng panalo sa pamamagitan ng hindi pagkatalo. Ang strategy na ubusin ang kalaban sa asymmetric na paraan ay parang marathon ng financial at psychological endurance, hindi sprint ng firepower. Sa pagpapanatili ng mga geopolitical hotspots sa low-intensity pero matagal na panahon, ang mas mahinang panig ay nagsasagawa ng war of attrition laban sa defense budget at political patience ng kanilang kalaban. Ang mga Western democracies na may maiikling election cycles at laging pine-pressure ng mga botante tungkol sa domestic economy ay sobrang vulnerable sa strategy na ito. Kapag tumaas ang inflation at ang cost of living ay naging pasakit na, ang suporta ng publiko para sa mga military adventures sa ibang bansa o ang dambuhalang gastos para maging world police ay mabilis na maglalaho. Ang political fatigue na ito ang magpipilit sa mga leader na maghanap ng compromise, bawasan ng sanctions o magbigay ng strategic concessions para lang magkaroon ng panandaliang katahimikan sa energy market. Dito na papasok ang weaponization of fatigue sa rurok nito. Ginagawa nitong leverage ang mga structural weaknesses at economic sensitivity ng kalaban para makuha ang mga strategic goals na hindi kailanman makukuha ng military strength lang. Ang pagbabago-bago ng energy market ay isa ng matalim na sandata sa sarili nito, hindi kailangang manatiling sobrang mahal ng langis habang buhay. Sapat na ang gumawa ng malalaking price swings
na hindi mahuhulaan para paralisahin ang mga long-term economic plans. Para sa mga bansang nag-import ng enerhiya, ang paggawa ng national budget at fiscal policy ay nagiging parang sugal dahil ang presyo ng crude oil ay pwedeng gumalaw ng 10-10% sa loob lang ng isang quarter base sa isang geopolitical rumor. Ang mga multinational corporations ay hindi makagawa ng tamang investment decisions kapag ang kanilang energy costs ay sobrang volatile, kaya nauuwi ito sa pag-delay ng mga expansion projects. Sa kabilang banda, para sa mga energy exporting nations, ang mga panahong biglang tumataas ang presyo kahit panandalian lang ay nagbibigay ng dambuhalang kita na tumutulong sa kanila para mabayaran ang epekto ng sanctions at mapalakas ang kanilang foreign reserves. Sa pagmamanipula ng market volatility sa pamamagitan ng mga sinasadyang aberya, tinatanggalan nila ng kakayahan ang kalaban na magplano, nagtatanim ng gulo sa mga sopistikadong econometric models ng West at kumikita pa mula sa mismong panic na sila ang gumawa. Para labanan ng energy price shocks na gawa ng strategy na ito, ang mga Western nations, lalo na ang US, ay madalas na gumagamit ng kanilang huling alas, ang Strategic Petroleum Reserve. Ang pagbebenta ng milyon-milyong bariles mula sa National Reserve ay pwedeng magpalamig sa presyo sa short term, magpatahimik sa mga galit na botante, at magpakalma sa merkado. Pero sa long-term macro view, isa itong delikadong paraan ng self-disarmament. Ang Strategic Reserve ay ginawa para sa mga tunay at malalang physical supply disruptions, hindi para gamitin sa market intervention para lang pawiin ang takot. Kapag ang reserve ay naubos sa pinakamababang level sa loob ng maraming dekada, ang kakayahan ng ekonomiya na bumangon mula sa mga tunay na shocks sa hinaharap ay seryosong hihina. Bukod dito, ang kailangang pagbili ulit ng langis para punuin ang reserve sa mas mataas na presyo sa hinaharap ay gagawa ng dambuhalang fiscal burden sa pagpilit sa kalaban na gamitin ang kanilang emergency defense tools para lang sa mga psychological market issues. Ang strategy of exhaustion ay matagumpay na nakapagpahina sa huling baluti ng Western economic system. Ang pressure ng instability ay hindi lang limitado sa energy market. Kumakalat ito ng walang awa sa iba pang basic commodities, lalo na sa agrikultura dahil sa mahigpit na ugnayan ng enerhiya at pagkain. Ang natural gas ay hindi lang panggatong, ito ang pangunahing sangkap sa paggawa ng nitrogen fertilizer sa pamamagitan ng Haber-Bosch process. Kapag ang presyo ng natural gas at langis ay tumaas dahil sa panganib sa mga shipping routes, ang presyo ng fertilizer sa buong mundo ay tataas din ng sabay. Ang modernong agrikultura ay isang energy-intensive industry. Mula sa diesel para sa mga traktor hanggang sa enerhiya para sa irrigation, processing at storage ng mga ani. Bawat parte ng food value chain ay tinatax ng geopolitical risk premium. Kapag ang input costs ay lumampas sa limitasyon, ang mga magsasaka sa maraming bahagi ng mundo ay mapipilitang bawasan ang paggamit ng fertilizer na magreresulta sa malalang pagbaba ng ani. Ang isang artificial na energy crisis na gawa ng gulo sa Middle East ay mabilis na pwedeng maging isang tunay na food crisis sa ibang kontinente na nagpapatunay sa chain destruction power ng macroeconomic weapons. Ang epekto ng food crisis na ito ay pinakamalupit sa mga emerging at developing economies kung saan ang gasto sa pagkain ay kumukuha ng malaking parte ng budget ng mga tao. Halimbawa na lang sa Southeast Asia tulad ng Pilipinas o Indonesia kung saan ang food security ay laging isang sensitibong usapin. Kapag ang presyo ng bigas, trigo at mais ay tumaas dahil sa mahal na shipping at fertilizer, ang food inflation ay sasabog nang hindi na makontrol. Hindi tulad ng mga tao sa mayayamang bansa na pwedeng magbawas ng gastos sa sine o bakasyon. Ang mga tao sa mahihirap na bansa ay wala nang mababawas pagdating sa pagkain para mabuhay. Ang mahabang food inflation ay hindi lang sumisira sa mga poverty reduction efforts, kundi ito rin ang pinakadelikadong mitsa para sa social unrest at political riots. Ang mga gobyerno ay mapipilitang maglabas ng dambuhalang subsidies na magpapalaki sa budget deficit at magpapataas ng utang ng bansa. Sa pagpilit sa global supply system, ang isang tensyon na libo-libong milya
ang layo ay pwedeng magpabagsak sa mga gobyerno sa third world na magbabago sa global power structure nang hindi man lang nangangailangan ng direktang military intervention. Ang pagod ng mundo ay kitang-kita rin sa pagbagsak ng just-in-time supply chain model, ang ipinagmamalaking sistema ng modern capitalism. Sa loob ng maraming dekada, ang mga global corporations ay nag-optimize ng kita sa pamamagitan ng pagpapanatili ng inventory sa pinakamababang level dahil umaasa sila sa swabing takbo ng logistics. Pero ang strategy ng permanent instability ay naglantad sa kahinaan ng modelong ito. Kapag ang mga shipping routes ay laging binabantaan, ang delivery time ay hindi na mahulaan. Ang mga car factories sa Europe, ang mga electronics assembly plants sa Southeast Asia ay laging nahaharap sa risk na huminto ang production dahil sa kulang na pyesa dahil ang barko ay na-stuck o kailangang umikot. Para mabuhay, ang mga negosyo ay napipilitang lumipat sa just-in-case model o ang malakihang pag-iimbak ng stocks. Ang pagtaas ng inventory na ito ay nagpapalaki sa kailangang working capital, nagpapataas sa warehousing costs, at nagpapababa sa efficiency ng buong ekonomiya. Ang trilyon-milyong dolyar na dapat sana ay pambili ng bagong tech o pandagdag sa sahod ng mga manggagawa ay nakatenga na lang sa mga dambuhalang bodega para lang makakuha ng panandaliang kapanatagan laban sa mga geopolitical risks. Ang long-term result ng instability na ito ay ang pagkaputol at pagbabago ng mapa ng global trade routes. Kapag ang tiwala sa kalayaan at seguridad ng mga international maritime corridors ay nawala, ang mga bansa at kumpanya ay magsisimulang maghanap ng alternatibo kahit mas mahal pa ito. Nakikita na natin ang pag-usbong ng regionalization at ang paglipat ng production malapit sa mga consumer markets o nearshoring. Pero ang prosesong ito ng paglilipat ng dambuhalang supply chains ay hindi nangyayari sa isang gabi lang at nangangailangan ng dambuhalang puhunan para itayo ang infrastructure mula sa simula. Bukod dito, ang pagkakawatak-watak ng global trade system sa mga regional blocks ay sisira sa economies of scale, mag-aalis sa global comparative advantage at hahantong sa isang era kung saan ang mga bilihin ay mananatiling mas mahal habang buhay. Ang pagwasak sa swabing ugnayan ng globalization ay hindi lang isang side effect, kundi isa sa mga core goals ng strategy na paggurin ang mundo. Sa pagpilit sa kalaban na gamitin ang kanilang emergency defense tools para lang sa mga psychological market issues, ang strategy of exhaustion ay matagumpay na nakapagpahina sa huling baluti ng Western economic system. Ang pagbaba ng tiwala sa mga traditional sea routes ay nagtutulak sa mundo na umasa sa mga alternative logistics networks na hamak na mas inefficient. Kapag ang mga barko ay kailangang umikot ng sobrang layo, ang ilang mahalagang kargamento ay mapipilitang ilipat sa air freight o transcontinental rail. Pero ang capacity ng air transport ay kakarampot lang kumpara sa barko at ang gastos ay 10-10 beses na mas mahal. Ganon din ang rail system sa Asia at Europe. Kahit malaki ang investment dito, hindi nito kayang tapatan ang bulto ng kargamento na dala ng mga super container ships. Ang paggamit ng mga hindi optimal na paraan ng transportasyon ay gumagawa ng bagong structural bottleneck. Parang sinusubukan mong ipasok ang tubig ng isang malaking ilog sa isang maliit na gripo. Ang pressure ay magpapasabog sa tubo at magpapataas sa presyo sa hindi makatwirang level. Ang sistemikong kawalan ng efficiency na ito ay isang uri ng inflation tax na unti-unting pumapatay sa sigla ng international trade. Bawat dolyar na dagdag sa gastos sa shipping ay dolyar na nawawala sa kabuuang global economic output na nagpapahirap at nagpapapagod sa mundo araw-araw. Itong mga tuloy-tuloy na pressure na ito ang nagpapabilis sa geo-economic fragmentation. Ang mundo ay hindi na isang flat na playground. Nahahati na ito sa mga magkakalabang economic blocks na may mga pader ng tariffs, sanctions at technology export controls na lalong tumataas. Nagbabala ng IMF na ang fragmentation na ito ay pwedeng magresulta sa pagkawala sa 7% ng global GDP sa long term. Katumbas ng pagkawala ng buong ekonomiya ng Germany at Japan na pinagsama. Sa ganitong context, ang strategy na panatilihin ang gulo sa mga strategic choke points ay nagsisilbing catalyst
na nagpapabilis sa pagbagsak ng lumang sistema. Ang mga non-aligned nations o ang mga middle powers, kapag nakita nilang ang gastos sa pagpapanatili ng ugnayan sa kasalukuyang order ay sobrang risky at mahal, ay magsisimulang maghanap ng alternative payment systems, ibang reserve currencies bukod sa USD at MJ-independent regional security structures. Sa paggawa sa lumang order na maging masakal at puno ng kawalang katiyakan, ang strategy of fatigue ay naghahanda ng daan para sa pag-usbong ng isang multipolar world kung saan ang kapangyarihan ay kalat at ang mga batas sa ekonomiya ay muling isinusulat. Isa sa mga pinakamalalim na macro consequences ng mahabang instability na ito ay ang tahimik na pagguho ng petrodollar system, ang pundasyon ng financial power ng Amerika. Kapag ang daloy ng enerhiya ay laging naaabala at ang mga sanctions ay ginagamit na sandata, ang mga bansang bumibili at nagbebenta ng langis ay magkakaroon ng matinding motibasyon na maghanap ng payment mechanisms sa labas ng SWIFT at USD. Ang gulo sa mga kipot ay hindi lang banta sa physical na langis, kundi banta rin sa financial flow na kasama nito. Ang mga bilateral currency swap agreements, ang pagpresyo ng langis sa yuan, rupee o mga central bank digital currencies ay unti-unti nang nagiging reality. Ang pagbabagong ito, kahit mabagal, ay structural at hindi na mababawi. Bawat bariles ng langis na ibinebenta sa labas ng USD system ay isang bawas sa demand para sa US Treasury bonds na nagpapahina sa kakayahan ng Washington na pondohan ang kanilang dambuhalang deficit. Sa pagpapanatili ng pressure sa energy artery ng mundo, ang strategy of instability ay hindi direktang nagpapahina sa exorbitant privilege ng number one reserve currency na tumatama sa mismong nerve center ng Western financial empire. Ang global stock market, na refleksyon ng profit expectations ng mga kumpanya, ay nagiging secondary victim ng psychological war na ito. Kapag ang energy at logistics costs ay laging nagbabago, ang kakayahang mag-forecast ng kita ng mga kumpanya ay nawawalan ng saysay, ang mga analysts ay napipilitang mag-downgrade at ang mga investors ay humihingi ng mas mataas na return para sa mataas na risk. Ang pagliit ng valuation multiples ay nangyayari sa lahat ng sector na sumusunog sa trilyon-milyong dolyar na market capitalization. Higit pa rito, ang instability ay gumagawa ng perpektong environment para sa speculative manipulation. Ang mga macro hedge funds ay pwedeng samantalahin ng mga geopolitical rumors para mag-short sell ng malupit na lalong nagpapalala sa panic ng mga retail investors. Ang paglaho ng financial wealth ay gumagawa ng negative wealth effect kung saan ang mga tao ay nakakaramdam na sila ay mahirap kaya naghihigpit sila ng gastos na lalong nagbabaon sa real economy sa recession. Ang giyerang walang putok ng baril na ito ay sumisira sa balance sheets ng mga pamilya at negosyo ng kasing lupit ng anumang traditional recession. Ang mga pinsalang gawa ng strategy of instability na ito ay hindi lang panandalian, kundi nagiiwan ng mga permanenteng macro scars. Kapag ang mga negosyo ay humaharap sa mahabang panahon ng kawalang katiyakan, ide-delay o ikakansela nila ang mga plano para sa research and development at tech upgrades. Ang mga manggagawa ay pwedeng mawalan ng trabaho habang buhay dahil sa pagbabago ng supply chains o pagkalugi ng mga energy-intensive industries. Ang bilis ng productivity growth, ang main driver ng long-term prosperity, ay seryosong mapipigilan. Ang resulta, kahit humupa pa ang geopolitical tensions, ang global economy ay hindi na makakabalik sa dating growth trajectory, kundi mananatiling kulelat sa isang mas mababang level ng potential output. Isa itong permanenteng pagkawala ng fukloy o welfare para sa buong sangkatauhan. Sa pagpapanatili ng pressure sa state of exhaustion, ang panig na gumagawa ng instability ay matagumpay na nakapagpabagal sa gulong ng progreso ng buong mundo na nagpapantay sa lakas sa pamamagitan ng paghila pababa sa pag-unlad ng kanilang mga kalaban. Sa gitna ng asymmetric instability strategy na ito, ang mga traditional sanctions ng West ay nagiging mas walang bisa at minsan ay kabaligtaran pa ang epekto. Kapag ang US at ang mga kaalyado nito ay nagpataw ng malupit na embargo para sakalin ang ekonomiya ng kalaban, inaasahan nilang guguho ito mula sa loob.
Pero sa paggamit ng strategy of instability para itaas ang global energy prices, ang bansang nakasanction ay nakakakuha ng mas malaking kita mula sa pagbebenta ng langis sa black market o gray markets na sumasalo sa bawas ng kanilang export volume. Minsan pa nga, ang sanctions ay aksidenteng gumagawa ng mas mataas na price floor para sa langis na nagpapayaman sa mismong mga bansang sinusubukang isolate. Bukod dito, ang sobrang paggamit ng sanctions ay nagtulak sa pagbuo ng isang global underground economy kung saan ang mga bansang nakasanction ay nagkakaisa para mag-share ng tech, bumuo ng mga shadow tanker fleets at gumawa ng financial channels na hindi nakikita ng West. Ang instability ang nagturo sa kanila kung paano maging matatag at ginawa nilang motibasyon ang pressure para maging self-sufficient na tuluyang sumisira sa orihinal na layunin ng mga superpower. Ang instability ang nagturo sa kanila kung paano maging matatag at ginawa nilang motibasyon ang pressure para maging self-sufficient na tuluyang sumisira sa orihinal na layunin ng mga superpower. Nasasaksihan natin ang pag-usbong ng isang bagong paradigm sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ang lakas ay hindi na sinusukat sa dami ng nuclear warheads o laki ng GDP, kundi sa kakayahang sirain ang balanse ng sistema ng kalaban sa pinakamurang paraan. Sa era ng hyperconnectivity, ang pinakamalakas na punto ng globalization ng interdependence ay siya ring pinakamahina nitong bahagi o ang Achilles heel. Ang mga middle powers ay hindi na kailangang bumuo ng pantay na military strength para hamunin ang mga superpowers. Kailangan lang nilang maging eksperto sa pagmamanipula ng mga choke points at gawing sandata ang takot. Isa itong giyera na walang malinaw na frontline, walang deklarasyon ng pagtatapos, kundi unti-unting pagkaubos ng lakas ng mga panig na pilit kumakapit sa isang sistemang luma na. Ang pag-intindi sa tunay na anyo ng strategy of instability na ito ay kailangan para sa mga policymakers at macro investors para makapag-navigate sa mundong lalong nagiging magulo. Ang mga lumang economic models na umaasa sa kapayapaan at stability ay wala na ngayong silbi. Sa madaling salita, sa modernong macro-geopolitical chess game, ang Iran o anumang bansa na gumagamit ng asymmetric strategy ay hindi kailangang manalo sa military laban sa Amerika. Ang kanilang ultimate goal ay gumawa ng permanenteng state of instability, isang kalkuladong gulo para i-tax ang buong global trade, energy at financial system. Sa paggawa sa mga ruta ng kalakal na maging mahal, sa pagpataas ng insurance fees, sa pagtatanim ng cost-push inflation at sa pag-ubos ng pasensya ng mga investors, matagumpay nilang ginawang pinakamatulis na strategic weapon ang pagod ng mundo. Para sa mga investors at mga bansang nakasandal sa global supply chain, lalo na ang mga emerging economies, ang pag-reprice ng geopolitical risk premium ay hindi na lang isang option, kundi isang paraan para mabuhay. Ang era ng absolute cost optimization ay tapos na at pinalitan na ito ang era ng defense at resilience. Salamat sa pakikinig sa malalim na analysis na ito mula sa Macro Lens. Patuloy nating bantayan ang mga choke points ng mundo dahil doon minamanipula ang tibok ng puso ng ating ekonomiya.